Hello Aries and Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Aries. Unang mensahe po ninyo ay Queen of Cups in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo, Aries, nakakaramdam siguro ngayon ng insecurity, no? Nakakaramdam ng mga panghihina, no? Yung panghihinaan kayo ng loob dahil siguro sa parang you are losing some confidence dito sa sarili ninyo. Parang pinagdududahan ng iba sa inyo dito ang inyong mga kakayanan, ang inyong mga sarili, diba? Yung mga ganon. Kaya parang may nai-insecure kayo, no? Sa sarili ninyo. So, what else? We have the Emperor energy. Ayan. So, there is authority dito, no? Authority na siguro you're dealing with as someone with authority, or maaring kayo to Aries, no? Maaring kayo to, yung person of authority, pero at this point, maaring you are nakakaramdam ng pagbaba ng inyong self-confidence. Maari, no? Ang iba sa inyo. Posible din ang iba sa inyo dito is going to be a father na, no? Maaring papasok kayo sa fatherhood. Maaring iba sa inyo dito is going to be a dad na, or going to be a grandpa na at this time. Maaring someone is welcoming a new baby sa pamilya. Maaari ring anak ninyo to, no? Or magiging apo ninyo. Maaring ganun ang ganap dito for some of you. What else? We have the star energy. Healing, no? Healing, Aries. This is beautiful. Kasi kung ano man ito, nararamdaman ninyo dito na lacking in self-confidence kayo, kung ano man ito, nararamdaman ninyo dito na insecure kayo about something or about someone, about yourself, yung ganon, that is going to be healed, no? At with the Emperor energy, maaaring makaramdam kayo dito ng pagbalik, kumbaga, no? Pag-gain muli ninyo ng confidence, pagtaas muli ng inyong self-esteem, pagtaas ng inyong self-confidence dito. So, maaaring may ganun ganap with the star energy. Kasi star energy is about healing. So, kung ano man yung, let's say, for example, negative, no? Na nararamdaman ninyo dito, yan ay mababago, no? You could have a change of energy dito. Magkakaroon kayo dito ng energy shift. Kaya paunti-unti, no? As the day go by, maaring magbago din ang nararamdaman ninyo, magbago yung laman ng isip ninyo, yung mindset ninyo. So, kung ano man tong mga insecurity na nararamdaman ninyo, that will be healed. Okay? That will be replaced with hope, determination, diba? Magkakaroon na kayo muli dito ng drive, no, confidence, tataas yung confidence niyo, self-esteem niyo, yung mga ganong bagay. So, this is really a beautiful energy kasi ito yung magpapabago ng inyong mga nararamdaman. Ito yung magpapabago ng inyong mindset, no? This is also about new beginnings, no? Meron kayong mga bagong sisimulan dito. Maaaring unang-una, no, yung sisimulan ninyong baguhin ang inyong nararamdaman. Posible yan. Posible din na pagbabago yan sa external world ninyo. May merong pagbabago sa inyong sitwasyon. May pagbabago sa inyong trabaho, pagbabago sa inyong career, relationship, na maaaring meron ditong pagbabago ng tirahan, no? Ang iba sa inyo dito could be relocating, no, to somewhere else. Maaaring ganun ang ganap dito. So, you're going to be more positive na, no? Kung ano man ito, nararamdaman niyo, that is going to fade away from here on at mapapalitan niya ng positivity, no? You're heading towards positive mindset, positive thoughts, feelings, emotions, at eventually, yung buhay ninyo, kumbaga, will be back to normal, will be back to in order, kumbaga, with the Emperor energy din. So, you will be more inspired ngayon, you will be more optimistic, no? And this is also about wish fulfillment. Kaya maaari din na meron kayong wish dito that is coming to fruition. Meron kayong wish na magka-come to life na at this time, Aries. Kaya congrats. We have Queen of Wands. Ayan. So, tuloy-tuloy ito, no? You're gaining momentum dito.
patuloy-tuloy kayo patungo sa pagiging positibo. Tuloy-tuloy ito, patungo kayo sa pagsisikap ninyo dito na makamit ninyo kung ano man ang inyong makamit. So, you're going to be very determined na, talagang papunta kayo doon sa positive mindset, kung ano yung sinet ninyo sa isip ninyo na gusto ninyong makuha, ma-achieve, for sure, pagsisikapan ninyo yan. No? This is your energy, kaya you're going to, you're going to embrace this, no? Energy sa ngayon. You're going to be fiery sa dibdib ninyo. You have the go-getter attitude. Kaya with the Queen of Wands energy, talagang you're going to embrace your energy dito at gagawin ninyo dito ang lahat para ma-achieve ninyo kung ano yung gusto ninyong ma-achieve. Parang papatunayan ninyo dito sa sarili ninyo na kaya ninyong bumangon from this energy to this energy. So, dito, bumaba dito ang confidence niyo, bumaba ang tiwala ninyo sa sarili, but with the Queen of Wands energy, talagang bubuhayin ninyo dito ang inyong confidence, drive, determination, laser focused kayo ngayon at pagtatagumpayan ninyo kung ano dito yung minimithi ninyong makamit. You're going to do anything and everything in your power. You're not going to allow anyone or anything to get in your way in this energy. So, good luck po. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ni Leo. Paunang mensahe ninyo ay Ten of Pentacles energy in reverse. Ayan. So, feeling ko ang iba sa inyo dito, Leo, not all, no? Not all. This is just for some of you. This is not going to resonate with everyone. So, just take as it resonates. Ang iba sa inyo dito, maaaring merong conflict with other family members na nararanasan sa ngayon. Maaaring yung conflict na yan ay nag-ugat dahil siguro sa pera, usaping pera, no? Maaaring may hindi pagkakaintindihan dahil sa usaping pera, maaaring ganon, or maaaring nagkakaroon kayo ng instability ngayon ang inyong relationship. Posibleng ganon din, no? Rocky ang relationship ng iba sa inyo dito. May hindi kayo pagkakaintindihan, may hindi kayo pinag-aagrihan, yung mga ganon ba, no? So, parang ngayon, natitest, no, ang relasyon ni Leo dito with your person. So, what else? We have Eight of Swords in reverse. Ayan. So, there is some releasing dito na magaganap. No, maybe you're going to release yourself from this energy, or maaaring you're going to release someone. Maaaring you're releasing your person. Posibleng ganun din ang ganap dito for some of you. Posible din, Leo, na magpapakumbaba kayo dito, no? Kung meron kayong sitwasyon na ganito, na medyo may rough patch na pinagdadaanan with your person, maaaring i-release nyo na ang sarili ninyo from that energy at mas hopeful kayo, magiging mas hopeful kayo na let's give this person another chance or give our relationship another chance. Maaring may ganong ganap ang iba sa inyo dito, no? So, instead of giving up your person, totally, maaring magbigay kayo dito ng pagkakataon sa person ninyo. Magbigay kayo ng pagkakataon sa relationship ninyo na subukan natin muli, ayusin natin ito. Tignan natin kung saan tayo makakarating, pero this time, ayusin na muna natin. Subukan natin, baka maayos pa natin, no? Yung mga ganong sitwasyon. What else? We have the High Priestess in reverse. Ayan. So, maybe may mga sikreto, no? Maaaring ang dahilan ng hindi ninyo pagkakaintindihan is the secrets, no? Na maaaring mabunyag dito. Maaaring merong mga sikreto dito na nabunyag, may mga sikreto ang person ninyo dito na nadiskubre ninyo, and that could be related to anything, no? Maaaring pera, no? Merong pera
ano yan, ang ugat ng hindi ninyo pagkakaintindihan. Maaring may nadiscover kayo na mga withdrawals, may mga nadiscover kayo mga pinagkagastusan, no, na tinago sa inyo ng person ninyo. So ngayon, maaring na discover ninyo ang mga ganyan, ano? Kaya maaring yun ang ikinagalit ninyo, maaring yun ang naging ugat ng inyong diskusyon. So dito parang magkakaroon kayo dito siguro ng pakiramdam na parang nawalan kayo ng tiwala sa tao, or maybe nabawasan ang pagtitiwala ninyo sa tao, kaya parang matitest talaga dito kung ano ang papairanin ninyo, no? Yung trust, yung love, 'di ba? So depende sa inyong sitwasyon, iba-iba tayo ng nararamdaman, iba-iba tayo ng judgment, Leo, kaya iba-iba dito magiging reaksyon ng mga Leos. Depende sa inyong sitwasyon din kung meron kayong ganitong sitwasyon, ano. But of course, this is not going to resonate with everyone. Just take as it resonates, Leo, because this is not definitely going to resonate with all of you. Okay? So we have King of Swords in reverse. Ayan. So parang merong kalamigan talaga dito na magaganap, ano, between you and your person. Or between you and another family member. Kasi not necessarily na yung asawa nyo lang ito, or yung partner nyo lang, or yung kung sino man, ano. This could also happen sa ibang kapamilya ninyo, maaring sa anak ninyo, kapatid ninyo, magulang ninyo. Depende sa inyong sitwasyon, not necessarily na sa romantic partner nyo lang ito maaring mangyari, no? So, depende sa inyong sitwasyon, but dito parang magkakaroon kayo dito ng pwede, ang naririnig ko misjudgment din eh. So, maaaring magkakaroon din kayo ng misjudgment dito sa person na ito, no? So, pwedeng ganun. Kaya, as much as possible, ano, yung imbestigahan ninyo, di ba? Para matahimik din ang isip ninyo. Magkaroon din kayo ng peace, di ba? Imbestigahan ninyo, tignan ninyo mabuti, pag-aralan ninyo mabuti, magtanong kayo, di ba? Tignan ninyo ang history, di ba? Tignan ninyo maigi ang mga sitwasyon, kung anong pinag-ugatan ninyo, kasi malay mo, di ba, na misjudge nyo lang din yung tao or yung pangyayari dito, no? Para malinawan din ang inyong isipan. So, ayun nga, pero may mararamdaman dito na coldness ang iba sa inyo. Maring at first, didedmahin talaga ninyo yung taong ito. Kung sino man itong kapamilya ninyo na meron kayo ditong hindi pagkakaintindihan, ano, Leo? Saan ba, di ba? Wala namang problema hindi nasusolusyonan. Walang misunderstanding na hindi din nasusolusyonan, no? So, it just takes time. So, kailangan lang din siguro dito ng oras, ng space, no, from each other para bumaba ang tension, bumaba yung init ng ulo, di ba? At when everything is okay na, then get back to that situation and deal with it, no, Leo? So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po nasa mabuti ngayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Sag. Kung ang mensahe ninyo ay the Tower energy in reverse. Ayan. So, this is avoiding change. No? This is avoiding change. Sagittarius, maaaring ang iba sa inyo dito nagre-resist sa kung ano man ang mga pagbabagong magaganap. Maaaring kukontrahin ninyo mga pagbabagong magaganap. Maaaring meron ditong pag-delay ng mga pagbabago sa buhay ninyo. Maaaring meron ditong pagkontra, no, sa mga pagbabagong kailangan mangyari. Kaya medyo parang ano kayo ngayon, parang hindi kayo, you're lacking that surrender energy, no, sa divine universe. Parang ngayon, parang ayaw niyong sundin kung ano man ang mga pagbabago siguro na ini-implement. Let's say, for example, sa trabaho, sa career, diba? Or yung person ninyo, merong gustong gawing pagbabago sa relationship dynamics, sa family dynamics, no? Parang kayo, nasa kayo, nagre-resist kayo, parang ayaw ninyong sundin, parang kontra kayo, kumbaga, no? Sagittarius, yun ang nararamdaman ko dyan. Hindi kayo sang-ayon, no, sa mga pagbabagong magaganap. We have Six of Cups in reverse. Ayan. So, maaaring ang pagbabagong yan, ano,
merong gustong baguhin ang person ninyo or kung sino man sa buhay ninyo dito, kung sa trabaho man yan, yung sa opisina ninyo, maaaring meron talagang gustong i-implement na pagbabago. Pero ayaw ninyo dahil stuck pa kayo doon sa kung ano ang old ways, no? Maaaring ayaw ninyong i-give up kung ano na yung nakasanayan ninyo, kung ano yung natutunan na ninyo in the past, yun na yun ang gusto ninyo kung saan kayo komportable kasi maaring ngayon yun ang magkakaroon ng mga pagbabago. So ngayon parang ayaw ninyong sumunod, no? Siguro ayaw ninyo na gawin yon dahil syempre maybe mag-a-adjust kayong muli, magbabago muli ang ano ninyo, ang kailangan ninyong gawin, pag-aaralan ninyong muli. So maybe yun ang ayaw ninyo, no? So, for others of you din dito sa Sagittarius, maaaring super ano kayo ngayon, super bored na din ang iba sa inyo dito, no? Naboboard siguro sa inyong mga ginagawa, naboboard kayo sa kung nasaan man kayo sa ngayon. So, parang kasi nasa stuck energy kayo. Ang iba sa inyo, Sag, nasa stuck energy. Ayaw ninyo na movement, siguro, ayaw ninyong sumubok ng mga bagong bagay, maaaring gano'n na nararamdaman ninyo. Yung parang tinatamad kayo, no? Yung gano'n, na sumubok ng mga bagong avenues, yung gano'n. So, we have King of Swords in reverse. Ayan. So, maybe kailangan ninyo dito ng mental clarity, no? Sagittarius. Maaaring kailangan lang ninyo dito na malaman kung ano ang rason, bakit kailangan natin baguhin ang mga bagay-bagay sa pamilya, sa trabaho, sa relationship, sa career nyo, sa negosyo, yung mga ganun ba. So, maybe naghihingi lang kayo dito ng explanation, naghihingi kayo dito ng rason, naghihingi siguro kayo dito ng clarity lang, bakit kailangan gawin ito, bakit kailangan baguhin pa ang mga bagay-bagay, 'di ba? So maybe 'yun ang hinihingi ninyo sa sitwasyon. Kaya maaaring malinawan din ang isipan ninyo dito na things has to change, 'di ba? Things has to evolve. Kaya maaaring eventually may iintindihan din ninyo 'yan, no? For others of you, Sagittarius, maybe ang iba sa inyo dito ay mapopromote into a leadership role, no? Maaaring gano'n ang sitwasyon. Maaaring merong promotion dito na ibibigay sa inyo ang kumpanyang pinagtatrabahuan ninyo. So, posibleng ganun ang sitwasyon. We have Queen of Pentacles. So, definitely, talagang meron ditong bagong job offer or bagong posisyon sa trabaho na ibibigay sa inyo. May bagong role kayo dito na gagampanan and maaaring yan ay sa trabaho. Posible din na yung bagong role na ito sa pamilya din, ano? Kasi si Queen of Pentacles, that is also a very nurturing energy. That is also a mother archetype. Kaya ang iba sa inyo, maaaring magiging nanay na. But since this is a general reading, so hindi tayo gender specific, kaya posible din na male or female energy siya, no? Dito sa reading natin. Kaya maaaring ang iba sa inyo magiging tatay na, magiging grandpa na, or magiging nanay na, or magiging grandma na. So, posibleng ganun ang ganap dito for some of you. Posible din na meron kayong inaalagaan sa Sagittarius, maaring yan ay trabaho ninyo. Maybe you are taking care of someone, taking care of elders, taking care of children, maaring ganun. Or posible din na sa bahay ninyo, meron kayong inaalagaan magulang, or meron kayong inaalaga ang mga bata, posibleng ganun ang ganap. This is also, Queen of Pentacles is very good also, very good energy pagdating naman sa money, career, and finances. Ibig sabihin niya na makakaranas kayo din dito ngayon ng offers. No, maaring lucrative offers yan, bagong sa trabaho, karera, o negosyo. Posible din na meron kayo ditong financial prosperity and abundance na makakamit sa ngayon. Maaaring merong parating na financial blessings, merong parating dito na pera sa inyo, posibleng ganun din. So, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.